Joaquin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Ako po'y sumusuporta sa ating pong kapatid na senador, Senator Raffy Tulfo, sapagkat ito pong patungkol po sa mga special children. Ito po'y pinag-aralan po natin ng matagal dahil sila po ay kasama po doon sa tinatawag natin na meron pong mga epilepsy, meron pong ADHD, mga cerebral palsy. Yan po ay matagal po natin yung pinag-aralan at ito po talaga ay nangangailangan ng atensyon. Nangangailangan po ito ng pag-aaral pa kung ano po yung mga tamang medisina din na dapat pong ibigay sa kanila. Kaya ito po yung napakagandang pangmumulat po sa ating lahat sapagkat ito po talaga sa panahon na ito, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, lalo na po sa mga progresibong bansa. Meron na pong mga pag-aaral dito kung paano po ito haharapin. Kaya maraming salamat po sa inyo, Idol. Mabuhay po. Thank you. Thank you. Senator Joel Villanueva is recognized. Thank you, Mr. President, distinguished colleague. May we know if the good gentleman from Isabela and Davao would yield to just some clarificatory questions, Mr. President? Yes, sir. Anytime. Thank you very much, Mr. President. At the onset, may I just put on the record my sincerest thanks and gratitude and put into the records of this August chamber my support to the good gentleman for his passion and dedication to really help our kababayans with special needs. Mr. President, I've been a member of the Senate for quite some time, and I have yet to disclose the fact that this representation is a father of a special kid, Mr. President. This is the first time I'm disclosing it, Mr. President, and I'd like to thank the gentleman for his efforts and his desire to help our children with disabilities, Mr. President. Marami mong kailangan pang gawin. Personal experience, yung hirap, sakripisyo, at yung challenge, Mr. President, to have a special kid, Mr. President. So yung first question ko lang, Mr. President, if the good gentleman is aware of the previously passed law na pinasaho ng Kongreso, yung pong inclusive education, at ano po yung update kung meron man dito para matulungan yung ating kababayan with disability. Ang problema ho kasi lagi, syempre, Mr. President, distinguished colleague, yung pondo, but at the same time, yung challenge on how they're going to implement the law, Mr. President. I can see for the record, the chairman of the Senate Committee on Education nodding his head. Because even, for example, if you wanted to put up a developmental center in a particular town, Mr. President, doon po sa poblasyon, kunyari, Mr. President. Tapos, yung mga kababayan po natin ay galing sa iba't ibang barangay. Ang lalayo po nila, Mr. President. So, hindi naman ho sila lahat makakapunta doon sa isang lugar, no, ng poblasyon dahil una, wala nga silang pang tricycle patungo ho doon. But at the same time, siguro yung susunod na question ko po, pangalawang question is, gaano yung shortage na tinitignan natin when you talk about occupational therapists, speech therapists, etc., Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Tama po kayo, kulang po yung mga professionals na para tumugon doon po sa mga pangailangan ng mga children with disabilities. At kulang din po yung budget na nakalaan. In fact, maganda nga po yung during the budget hearing na suggestion is 10,000 per month one time. Kaya sabi ko dapat madagdagan yun. Ang isa sa mga dilema po ng mga parents, problema sa kanilang mga anak na may disability, ay yung pong gastos. Hindi naman po sa therapy kasi yung therapy, sinasagot na po yun ng PhilHealth. Bukod pa dyan, meron pong budget na inilaan po. Yung Project Aruga, ang disability. Yung pong pamasahe at yung mga galing sa probinsya kasi wala naman po mga specialized centers na tumutugon po sa pag-care, treat, therapy and all doon sa mga children with disability. So, pupunta po sila ng Manila. Now, ang problema po pag sa Manila, yung iba, halimbawa, bibigyan sila ng 1 week o 2 weeks program na para sila po ay
magpa-therapy. Hindi na po tinatapos dahil wala po sila matutuluyan. That's why meron po akong foundation tinutulungan, yung Little Art Foundation. Marami po mga kwarto doon na pwedeng tumuloy yung mga bata na may disability after na sila po ay matreat sa Children's Hospital, and then kung kinakailangan mag-stay sila doon to 1 week, kumpleto po, libre pagkain, libre asikaso, kami and all, kasama yung parents. Yun po yung isa sa mga bagay na mahalaga para sa akin. Kailangan pa natin na maraming mga matutuloyan ng mga bata, kasama yung kanilang magulang, yung mga galing probinsya, kapag pumunta na Manila para sa treatment, dahil kulang nga po talaga ang mga centers na tumutugon sa pangangailangan ng mga children with disabilities. Thank you, Mr. President. Mr. President, ang isang napakalaking challenge ay yung pong mga eksperto, doktor, na tumitingin sa kanila. Mr. President, this is a personal experience. There are only two, what do you call that, developmental pediatrician, Mr. President, who is well known in the country, in the Philippines. It's Dr. Dimalanta of St. Luke's and Dr. Reyes of Makati Med, Mr. President. Only two, Mr. President. Pagka ho kayo ay hihingi ng appointment sa kanila, Mr. President, it takes about a year. 1 year, Mr. President, bago ka makakuha ng appointment. Kasi hindi po pwede yan na anytime kung ilan yung bata na titignan po nila, pwede, hindi po eh. Ano yan, mayroon pong science na hindi nila pwedeng tignan kahit ilang bata na gusto nilang tignan. Dalawa lang po, uulitin ko, dalawa lang ho yung kakilala ko at talagang 1 taon bago kayo makakuha ng appointment. Doktor po yun, Mr. President. Assessment pa lang, Mr. President. Marami yung mga bata sa Pilipinas hindi na-assess that they're in the sphere of autism. Kaya ho napakalaking bagay nung autism awareness dahil akala nung iba ang autism ay sakit. Akala nung iba pag may autism hindi na mapapakinabangan. May mga magulang mo sa probinsya na nababalitaan natin, kinukulong po yung anak, pinapadlock, hindi mo pinapalabas ng bahay. Ang next po, Mr. President, is yung mga occupational therapists. Occupational therapists, Mr. President, in my own experience and just to research yung magagaling na occupational therapists, halos yung mga magagaling na occupational therapists nasa abroad na, Mr. President, dahil mas mataas yung sweldo doon at mas maganda yung magiging buhay nila kung sa ibang bansa. Hindi ko alam, Mr. President, if the gentleman would have a data as to how much or how many therapists we have, occupational therapists. Now you go to another thing, Mr. President, speech therapists, Mr. President. Napaka-konti din po, Mr. President. Hindi ko po alam kung we have been doing our part every year to increase the number of speech therapists. Ganun din ho yung problema. So, Mr. President, I don't know if the gentleman can answer my question kung ngayon po may update po ba siya or anything na ilan ho yung shortage ng occupational therapists, ilan yung shortage ng speech therapists, at dun po sa pinapanukala ng ating kaibigan, Senator Raffy Tulfo, paano ho ito tutugunan? Ito pong shortage ng ating human resources ng pamahalaan, ng gobyerno para tugunan at i-address ang problema at challenges that we are facing in so far as special needs is concerned. Thank you, Mr. President, for that very excellent observation. Tama ka talaga, tumpak na kulang tayo sa mga expert pediatrician na tumutugon po sa mga bata with special needs tulad ng mga children with disabilities. In fact, nabanggit mo, meron 2 na pediatrician na buwan bago ka makapag-appointment sa kanila. Pero meron naman din po sa Children's Hospital, sa mga ibang ospital, hindi naman siguro kasing galing nung nabanggit ng 2 expert pediatricians. Meron pa rin naman siguro, meron naman tayo sa Children's Hospital and other hospitals. Kaya nga lang po, medyo may kamahalan at yung problema ay yung challenges ay pagpunta doon at pamasahe at pag-stay. Now, shortages, yes, you're right. Meron po. At again, tama rin po kayo na imbis na pakinabangan natin yung mga magagaling natin mga pediatricians, mga physical therapists, occupational therapists, they tend to go abroad as opposed to staying here.
Kasi nga po, mas malaking ang bayad doon sa abroad at hindi po competitive yung salary na kukuha nila dito. That's why pupunta sa ibang bansa. So that is something na dapat magkaroon ng programa ang ating pamalaan para tugunan yung issue niyan na kung paano ma-hold natin yung mga experts, mga pediatricians na para makadagdag tulong sa pangailangan ng mga children with disabilities. Mr. President. Thank you, Mr. President. Let me just end by saying I am in full support of the measure that our good colleague is pushing. It is also important to again emphasize the need for us policymakers to look into this, the need to address the shortage of experts, developmental pediatricians, therapists, occupational therapists, speech therapists, etc., Mr. President, because this is very important, Mr. President. Yung mga kabataan natin, sinasabing pag-asa ng ating bayan, sabi ni Dr. Roselsa ng ating pambansang bayani, at naniniwala po tayo na yung mga kabataan ay hindi lang pag-asa ng bayan, kung hindi sila po yung may-ari ng kinabukasan. At tayo po bilang mga policymakers, I hope, Mr. President, that we can do better, Mr. President, for the next generation. And again, I thank the good gentleman from Isabela and Davao for this opportunity. Maraming salamat po, Ginoong Puno. Thank you. Thank you, Mr. President. Senator Bamakinos recognized. Yes, Mr. President, magandang araw. This is more of a manifestation of support and concern to our dear seatmate, the good gentleman from Isabela and Davao, Senator Raffy Tulfo. Unang-una po, itong issue ng ating mga children with disabilities ay nararapat na mailabas at maganda po na isa ito sa mga advokasya ng ating butihing senador. Nais ko lang pong banggitin sa plenaryo na doon po sa pag-aaral ng EDCOM, in the EDCOM 2 report, lumalabas na 1 out of every 5 students ay may kapansanan o merong concern na kailangan pong bigyan ng tamang pansin. No? So malaki po yung porsyento. In fact, we intend to look further into these numbers to find out kung gaano to katotoo o anong range ang pinag-uusapan. Kasi kung totoo po na 1 out of every 5 students in our DepEd schools ay may pangangailangang espesyal, ay talagang nakakabahala po yun, unang-una. Pangalawa, kung ikukumpara po natin ang pondo, ang infrastruktura, ang kakayanan na matulungan ng mga kabataang may special needs, kung ikukumpara po yun dun sa nakalaang tulong at budget, ay malayo po talaga. No? Marami pong mga magulang ang lumapit na rin po sa aming tanggapan at nagsasabi na wala silang ibang mapaglagyan ng kanilang mga anak na merong special needs. Hindi sapat ang facilities na binibigay ng gobyerno at kahit gusto po nilang yung iba po walang pambayad at nakaasa lang po talaga sa government facilities at kulang, yung mga gusto naman po magbayad, wala rin naman po mapuntahan. No? Yan po yung nabanggit kanina ni Senator Joel Villanueva. So nararapat po itong ma-raise and we will work, Mr. President, hand in hand with the good Senator as soon as we can reconvene our committee pagdating po sa mga children with special needs at mga estudyanteng may mga special needs, pwede po tayong magtulungan para mabigyan ng solusyon ang problemang ito at ang makahanap po tayo ng solusyon para po sa mga pamilya po nila. Yun lang po, Mr. President. And again, I would like to state my full support to what was raised today by our good seatmate and good friend and senator from Isabela and Davao, Senator Raffy Tulfo. Maraming salamat, Mr. President. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Oh, yes. Senator Loren Legardas recognized. Thank you, Mr. President. I would like to associate myself with the thoughts of the good sponsor, Senator Raffy Tulfo, as he commemorated and celebrated and brought us face to face with the glaring needs of our times which are not given priority. Ako po ay nagagalak na ito po'y dinala sa national conversation. Dahil ito po ay mahalagang parte ng ating lipunan na sa dami po na nangyayari ay maaring hindi natin nabibigyan po ng pansin.
Nag-uusap lang po kami ni Senator Joel Villanueva tungkol sa ganito at kailangan natin ng mga mag-aaral ng psychology. At ito po sana ay maari pa natin